May negosyo ka ba? Paano kung sabihin ko sa iyo ang pinakamalaking banta sa negosyo mo ay hindi yung ekonomiya, hindi politika, hindi inflation. Pag hindi ka naghanda dito, pwede kang malugi at magsara ang negosyo mo. At kung ano yan, tune in. Don't tune out. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Ano po ang pinakamalaking banta na pwedeng ikaapekto ng negosyo mo? Again, ito po ay yung salitang El Nino. Ang El Nino po ay panahon ng tagtuyo. This is what we call a supernatural phenomenon na humahaba yung tinatawag natin na hot season or summer season. Ito po ay nangyari na sa ating history sa Pilipinas noong 1997 to 1998. Noong 2015 at 2016 nangyari muli. At may mga negosyong nagsara at may mga negosyo naman nakaligtas. Ano kayang pinagkaiba nila? Hindi sinwerte yung isa dahil mas handa ang iba. Kaya sa video na ito, pag-usapan natin ang 7 survival strategies sa mga SMEs or Small Medium Enterprise Business kapag tumama na po ang El Nino. Number 1, bantayan ang cash flow, hindi lang ang benta. Kasi maraming negosyante excited na mataas ang benta, pero ang problema, hindi sales ang magpapatakbo ng negosyo, cash flow. Ang ibig sabihin po niya, may mga negosyo na milyon po ang benta, pero pag kulang sa cash, nako, maniwala ka, wala kang pambayad. Kasi may mga iba, nagpapautang. Kaya kung tignan mo on paper, napakaganda ng talaga ng books niya o ang daming receivables. Pero pag hindi pumasok ang receivables, yung tinatawag nating cash is king, mauubos ang iyong kaban. Kaya nga sa panahon ng El Nino, tatandaan nyo tumataas ang utility expenses, ang presyo ng supplies, ang delivery cost. Kaya kung mataas na ito, ang ibig sabihin niya, pag wala pang pumapasok na pera, nako, delikado po. Kaya ang cash flow ay dapat bantayan. Pero hindi lang dapat sapat bantayan ang pera. Kailangan handa ka rin sa number 2. Magtayo po kayo ng tinatawag ng emergency fund para sa business. Ang emergency fund ay hindi lang po sa personal, para sa pamilya. Ito rin na para sa negosyo. Kasi marami pong mga negosyo na bumabagsak dahil na hindi sila nalugi dahil nga naubusan ng pondo na wala na pansweldo sa mga tao. Wala na pambili ng mga raw materials. Natatandaan nyo nung panahon ng pandemic na 3 months tayo nag-lockdown. Ay nako, maraming tinamaan doon kasi hindi alam kung kailan talaga magno-normalize ang business, walang pumapasok na pera, napilitan na mangutang until such time hindi na kaya na talaga mangutang, nagsara. Kaya very important, pag may emergency fund ka, hindi mo kailangan na mangamba. At yung pangatlo, napakahalaga po nito kung gusto niyo mag-survive ang business niyo, i-review lahat ng expenses. Nako, ito yung panahon na magiging brutally honest ka. Tanungin mo yung sarili mo, kailangan ko ba talaga to? Ginagamit ko ba talaga to? Meron ba mas murang alternative? Minsan ang problema, hindi kulang ang kita. Masyado lang maraming tagas ang negosyo mo. Parang timba, kahit gaano kadami ang tubig na inilagay mo, pag may butas, nako, hindi siya mapupuno. Ngayon naman, pag-usapan naman natin ang supply chain. Dahil dito madalas po nagugulat ang mga negosyo. Ito po yung pang-apat na strategy. Huwag kang umasa lang sa iisang supplier. Maniwala po kayo. Kapag naapektuhan ng El Nino ang supplier mo, ano mangyayari? Madelay ang stocks nila, ang deliveries, tumaas ang presyo, maubusan ng stock. Paano na kung wala kang backup? Parang pinagkakakitaan lang yan. Kapag iisa lang ang option mo, isa lang pinagkakitaan mo, mawala. Naku, yung unang kita mo, wala kang alternative. Kaya nga, very important, never put your eggs in one basket. Pero kahit na may supplier ka, may isa pang bagay na kailangan mo talagang bantayan. Ito yung strategy number 5 para hindi ka malugi. Magtipid sa tubig at kuryente. Yan, isa sa pinakamabilis na para maprotektahan ang profit mo. Yung utility cost mo. For example, gumamit ka ng LED light, schedule mo ng aircon usage, regular maintenance sa appliances, check mo yung mga water leak. Alam nyo, yung mga maliit na bagay, nakala mo maliliit lang, pero pag pinagsama-sama mo, talagang napakalaki. Naalala ko tuloy nung nagkaroon kami ng water leak sa bahay, gumastos kami ng almost 5,000 pesos extra per month at tumakbo ng 3 buwan yan. So nawalan sa amin ay 15,000. Habang nagiging mahirap ang sitwasyon, kailangan mahalaga na tayo po ay maging flexible. Dito na pumapasok po ang strategy number 6, mag-adjust ng products at services. Tignan mo yung customer behavior. Ano ba ang mas kailangan ngayon? Ano ba yung mas mabenta? Ano ba yung hindi gumagalaw? Marami kasing negosyo nalulugi dahil pinipilit na lang impinibenta ang mga bagay o mga produkto na hindi nila kayang ibenta. Samantala, ang matatalino na negosyante, mabilis mag-adjust. Hindi sila matigas. Nag-a-adapt sila. Kaya nga, very important, if you are an entrepreneur out there, ang negosyo na marunong mag-adjust, mas malamang hahaba at tatagal ang buhay. Ang huling strategy, ang pinakamahalaga sa lahat. Strategy number 7. Mag-isip po tayo ng long term. Hindi lang pang
short term. Kapag kasi El Nino, madaling mataranta, madaling matakot, madaling gumawa ng panic decisions, pero tatandaan, lahat ng economic cycles ay natatapos. In other words, di ba? It ends in the right time. Ang negosyo po ay hindi sprint, ito ay marathon. Huwag tayong gagawa ng desisyon na makakasira ng negosyo mo sa long term. Survive today but prepare for tomorrow. Ang El Nino po ay isang pagsubok to test your cash flow, to test your discipline, to test your planning, to test your leadership, kahit anumang test. Once you pass the test, you will be blessed. Pero pag bumaksa ka sa test, ano mangyayari? Syempre, repeat ka. Kaya ang tanong, ikaw ba ay papasa sa pagsubok na ito o ikaw ay mag-fail? Kaya mga kapatid, ang magandang balita, ang El Nino po ay hindi permanente, dadaan lang to. Pero habang nandito, kailangan tayong maghanda. Hindi mo kontrolado ang panahon, pero kontrolado mo ang paghahanda. Pero alam mo, to every problem, there's always an opportunity. At habang may mga industriya po na nalulugi, may industriya rin lumalago. Kaya nga kung ako sa iyo, di ba, ito na ang mga negosyo na pwede kong tignan at umpisa. Number 1, panahon ng tag-init. Tubig ang bagong ginto. Yes, nako, maniwala ka. Yung pangailangan sa tubig, mas marami kasing umiinom, mas maraming kailangan bumibili, mas maraming gumagamit. Kaya nga, hindi nakakagulat, no? Ito yung mga pwede nating opportunities. Number 1, purified water, water filling station, water delivery services, insulated water bottles, or tinatawag natin water storage container unit. Isipin mo, kung ikaw hindi ka mabubuhay pag wala kang online shopping app, alam mo, mas hindi ka mabubuhay kung wala kang tubig. Pangalawang negosyo na pwede mong pagkakitaan ay tungkol sa pagkain. O, pagkain na hindi mainit, kundi pagkain na malamig, di ba? Kahit na ano basta malamig, halo-halo, ice cream, milk tea, fruit shake, iced coffee, palamig, buko juice. Kapag mainit ang panahon, marami pong gusto ng ginhawa. Alam mo, pinakamagandang negosyo ay yung nakakasagot ng pangangailangan at need ng tao. Pero hindi lang pagkain at inumin, may isa pang industry na tahimik na pwedeng kumita. Ito yung tinatawag nating cooling industry. Oo, lahat ng mga mahangin. O electric fan, aircon, di ba? Cooling gadget, ventilation system, at yung mahangin at mayabang mong kaibigan, di ba? Mahangin din yun. So, in other words, kung kayo ay nasa ganitong service-based business, napakaganda. Pero itong next opportunity na sabihin ko sa iyo na hindi pa masyadong napapansin ng karamihan, ito yung tinatawag nating solar energy. Ang init ngayon ay pwede ng pagkakitaan. Nakakatawang isipin, no? Na problema dati pero ngayon opportunity. Kasi kapag mas maraming araw, mas maraming solar energy. At pag mas maraming solar energy at kung may solar pa, ano mangyayari? Makakagawa ng kuryente yan, hindi ka na kailangan magbayad pa sa Meralco. Diba? Ang dating init na kalaban, pwede ng pagkakitaan. Pero meron pang isa pang pinakamalaking opportunity sa tag-init na kailangan nating ma-embrace at matutunan. Kaya nga it's very important para sa panahon ng mga pagsubok. Dalawang klase lang ang tao, di ba? Ang makikita po natin. Unang grupo ng tao yung nakikita ang problema. Pangalawang grupo ng tao yung nakikita naman ang solusyon at opportunity sa problema. Ano yung opportunity dito? Hindi natin sinasabi na pagsasamantalahan natin ang kahirapan ng iba. Ang ibig sabihin nito, naghahanap tayo ng paraan para magbigay ng solusyon. At tatandaan, the bigger the solution, the bigger the opportunity. Kapag nalutas mo yung problema, may value ka. At kapag may value ka, may opportunity ka. Do you agree? Kaya ang pinakamalaking asset sa panahon, hindi po pera, ang pagbabago ng iyong mindset and perspective. Kaya tatandaan mga kaipunaryo, sa bawat El Nino, sa mga negosyong nahihirapan, pwede kang mag-adapt. Nung panahon ng COVID, di ba, maraming negosyo, nag-adjust, di ba, nagbenta ng PPE, nagbenta ng face shield, face mask, di ba, ng alcohol, di ba? Doon sila nag-survive. May mga iba, nagluto, nawalan ng trabaho. Doon sila nag-survive. Kaya pagka may mga sakuna, kailangan mag-pivot tayo. Huwag tayong matakot. Dahil ang negosyo na tumatagal ay yung mga negosyong willing na magbago. Kaya gusto kong marinig ang opinion mo. Kung magkakaroon ka ng 10,000 pesos right now para magtayo ng munting negosyo mo sa panahon ng El Nino, anong negosyo ang pwede mong simulan? Paki-comment na lang sa comment section. At kung may natutunan ka sa video na ito, nako mga kapatid, huwag kalimutan na ma-like, i-share at i-subscribe. Tatandaan, sa bawat problema may taong nalulugi at may tao ring kumikita. Ang tanong, saan ka pupunta? Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.